What's up guys? Kumusta kayo mga ka-adventure? Ako si Ron Reyes at pinapanood nyo ngayon ang Ron TV. Isang mapagpalang araw nga pala sa inyong lahat at maraming salamat sa mga nakapanood ng una kong video at yung pangalawa tungkol sa pagpapalit ng shock absorber ng ating motor. Ang video natin ngayon ay hindi talaga planado na vlog, ito ay biglaan lamang. So nung nakita ko yung pinsan ko na nadayo dito sa aming lugar at nakita ko na parang may inaayos siya sa motor niya, lumapit ako at tinanong ko kung ano yung problema niya. At sinabi nga niya sa akin na may nararamdaman daw siya dito sa panggilid ng kanyang motor. At nang buksan namin, ayun, tumambad na yung totoong problema. Bale ito, yung mga flyball niya. Ayan, nakikita nyo naman guys. Pud-pud na siya. Square na yung side. Ayan, tignan nyo to. Sabi niya kasi 2015 pa daw, nang makuha niya tong motor na to, simula nun hindi pa niya nabuksan tong panggilid niya. Hindi naman niya madalas gamitin. Kaya lang, parang napabayaan na rin kasi dahil may trabaho siya, bihira niya tong dalhin at bihira din niyang gamitin. Kaya lang, sa tagal ng panahon na yon, ngayon lang niya to naasikaso. Yun. Pero guys, hindi niya to sinasadya kasi nga hindi naman niya madalas gamitin tong motor. Ayun. Tapos yung pinakita ko una kanina, nakita niyo yung belt niya, marami na siyang putok-putok, mga hiwa-hiwa. Ayan. So second hand lang to, hindi ito talaga sa kanya. So parang siya lang yung sunod na may-ari. So yun, wala nga palang mabiling ibang klase ng flyball. So ito, pinagtiyagaan na lang muna namin to. 10 grams to, locally made lang to. Pero sabi ko sige, pwede na yan kaysa naman wala. So palitan na lang din natin. Pero kung may makikita siyang mas maganda at mas mabuting pyesa, mas maganda na palitan na lang. Yun, medyo nahirapan nga kami sa pagbubukas nito kasi iba yung itsura ng pulley set pala nitong Mio Sol. So wala siyang butas na kagaya nung sa mga M3, yung pagsusuksukan ng ating Y-tool. So yun, gumamit lang kami ng maliit na tornilyo para ikalso doon para mapihit namin yung pulley set niya at matanggal ito. Tignan nyo to guys, yung comparison nung tinanggal naming flyball at saka itong bagong bili. Tignan nyo diba? Pudpud na tong isa. Ayan yan ang magiging resulta guys kung hindi natin madalas na sinisilip itong gilid. So I suggest na bumili kayo ng mga tools, mag-invest kayo sa mga tools para kayo mismo makapag-maintain ng mga motor ninyo. So guys, ito, lagi ko sinasabi, bago natin simulan ang pagpapalit ng kahit na ano pang parts sa ating motor, linisin muna natin ito. Ayan, bago tayo mag-replace ng mga parts. Kung limited ang resources ninyo, yung mga gasolina sa motor ninyo, pwede nyo namang kuhanan yun or bawasan kahit konti. Yun ang gamitin ninyong panlinis. Hindi ko sinasuggest na gumamit kayo ng sabon at tubig dito kasi sensitive na parts to, baka kalawangin. So gamitan ninyo ng gasolina. Yan, tapos toothbrush, konting linis lang. Pagkatapos nyo yung i-brush, punasan nyo na lang ng basahan, tuyuin ninyo. Actually yung gasolina mabilis namang matuyo yan so yun nga magandang panlinis dyan. Pero dito nga pala sa sitwasyon na to, meron kasi kaming nakatabi dyan na gas o yung kerosene. So yung kerosene ang ginamit namin, hindi yung gasolina. Yan, pwede rin naman yung gas madali ring matuyo yan. So maganda ring panlinis yan at pangbabad sa mga may kalakalawang na parts. Maganda pala humanap kayo ng lalagyan na may butas yung takip para ganyan. Ididilig-dilig nyo lang dyan yung ating panlinis. Tapos kailangan meron din kayong pansalo doon sa mga tumutulo na residue nung dumi nito para hindi makalat yung ating sahig, para hindi to maging madulas pagkatapos nating maglinis. So yan,
Ganyan ang proper way ng paglilinis So, maging masinip tayo sa paglilinis. Huwag tayong maging makalat. Ayan. Tapos yung mga piyesang tinanggal natin dito, sinupin lang natin sa isang lugar. So, para alam natin kung saan siya kukunin kapag ibabalik na natin. Ayan. Ito, meron tayong nakalaan na basahan para dyan. So, wag na nating intaying matuyo yan. Pagkatapos nating i-brush yan, punasan na natin kaagad para mabilis na malinis at mapunasan na rin yung mga dumi na nasa singit-singit pa. At ayan, para mapabilis ang ating gagawin. Ito, kapag hindi nawala yung panginginig na pakiramdam dito, sisilipin namin siguro sa susunod itong kanyang clutch bell. So, sa ngayon, hindi na muna. Magpo-focus na lang muna kami doon sa pagkakabit ng flyball at saka pagpapalit ng belt niya. Ito, lilinisin din to. Bago nyo to linisin, lihain nyo muna konti yung bakas ng belt. Tapos, ayan, linisin nyo ng gas or gasolina. Ayan. Huwag kayong gagamit ng tubig. Gas or gasolina lang, pwede na yan. Pwede rin namang tubig at sabon kasi hindi nga pala to kinakalawang, aluminum nga pala to. Ayan. Linisin lang natin to bago natin ibalik. Tapos, punasan na lang natin ang basahan. Huwag na natin hintayin matuyo. Kasi may iwanan yung dumi kapag inintay natin itong matuyo. What we do here is go back. Ito, may konting dumi pa. Kuskusin ko lang konti. Guys, pasensya na kayo at sinusubukan kong baklasin din to, kaya lang hindi ko magawa kasi kulang din yung tools ko eh. Sa totoo lang. Sa susunod siguro kukumpletuhin ko na pangtanggal ng clutch bell. Yun. Gusto ko rin sanang linisin to kaso yun nga, medyo limited pa ang ating resources pagdating sa tools. Yan. Pero okay pa naman to. Hindi naman siguro dito yung problema nung dragging niya. Sa tansya ko lang Mga ka-adventure, alam nyo, maganda sana kung every 2 months ay nalilinis ninyo itong inyong panggilid. Alam nyo guys, kahit pa gaano kayo ka-busy sa work, sana magkaroon kayo ng time para sa pag-maintain ng inyong mga motor. Huwag nyo mahayaan sana na mapabayaan. Lalo yun, ganito. Kahit minsan-minsan maglilinis din kayo ng motor. Tapos yung mga flyball ninyo, may nakausap kasi akong mekaniko. Ang sabi niya sa akin, maganda daw kung every 6 months pinapalitan mo yan kung araw-araw mo ginagamit yung motor. Tapos yung ating belt naman, palitan mo yan kung kinakailangan o kung nakaisang taon na ginagamit, palitan mo na. Yun. May papakita ako sa inyo guys. Ito yung epic fail na ginawa namin kanina Ito, ginamitan namin ng white tool. So, anong nangyari? Nabungi siya. Ayan ito yung sinasabi ko sa inyo Yung Mio Sol kasi wala siyang sulutan itong white tool. Ayan nung pinuwersa namin buksan, nabungi siya. Kaya ginamitan na lang namin ito. Buti na isip namin gamitin to pangkalso dun sa gilid nun. Pinanood pa namin sa YouTube kung paano gagawin to. Yun, epic fail talaga to.
Ito, maliliit. Idamay nyo rin to sa paglilinis nyo. Yan. Toothbrush nyo rin to kasi marumi din to. Nag-iipon din ng dumi to eh. Siya nga pala guys, kung bago ka sa channel na to, baka pwede ka naman mag-subscribe. Tapos kung magustuhan mo at may naitulong naman tong video na to, mag-like ka na rin at mag-comment at mag-share para lagi kang updated sa mga videos pa na gagawin ko. Maraming salamat. Ito guys, yung slider natin. Check nyo kung maluwag na ba siya dun sa backplate, kung natatanggal na siya sa backplate. Kung masikip pa naman, okay pa yan. Hindi pa yan kailangan palitan. Bushing, check nyo din kung maluwag. Kung hindi pa naman, okay pa yan. Ito na yung ating bagong ply ball na inilagay dito. Bali 10 grams yung timbang nyan. Ayan. So yung tinanggal dito 10 grams din yun eh. Kaya bali 10 grams lang din yung ibinalik natin. Nakapalit nun. Yun ang gusto ni Pinsan Ronel. So yun, pinagbigyan natin. Shoutout nga pala kay Pinsan Ronel. Salamat sa tiwala. Sa pagbabalik ng ating drive paste, so yan, gamitan nyo ng dalawang kamay kapag ibinalik nyo yan. Importante yan. Pagtanggal at pagkabit, dalawang kamay para hindi malaglag yung mga ply ball natin. Ngayon naman guys, ito naman yung ating belt at ilalagay na natin siya. Nga pala, tips lang pag nilagay mo tong belt, may arrow yan, palatandaan. Kung saan papunta yung gulong kapag umaabante ka, doon mo ihaharap yung arrow. So, ganun ang pagkakabit ng belt. Ayan o, yan yung arrow. Palatandaan yan, doon siya papunta kapag umaabante ka. So, pag ganyan natin siya isasalpak. Tandaan nyo yan guys ha. Sa pagsasalpak ng ating belt, kailangan mo munang banatin itong ating torque drive. Ayan. Para hindi ka mahirapan pag nilagay mo yung belt. So, banatin mo lang yung torque drive na yan. Kung hindi mo kaya, magpatulong ka. Kasi ikaw yung magbanat ng torque drive para pumasok yung belt doon. Yan, para maluwag siya kapag isasalpak na yung ating pulley. Guys, dun sa pagbabalik ng pulley, make sure na naisalpak niyang mabuti yan at tugma dun sa yung parang pinakangipin nung mga dun sa may butas. Kailangan tugma yon. Hindi pwedeng basta nyo lang yan isalpak kasi pagka yun bumilog, mahihirapan kayo, masisira na yan ng tuloy. Alam ko mahal pa naman yan pagka nasira yan. So siguraduhin nyo na lapat siya. Yung parang pinaka mga ngipin nun doon sa may butas. Tapos ibalik nyo na yung parang washer na flower. Hindi ko alam kung ano tawag dyan eh. Comment nyo na lang sa baba guys kung anong tawag dyan. Ayun, baguhan pa lang kasi ako eh. So pag naibalik nyo na yon, yung parang flower na sinasabi ko, ilagay nyo naman yung washer, diba? Tapos yun, ilalagay nyo na yung nut o yung pinaka tornilyo nya. Make sure na mahigpit yun at hindi siya bibitaw. Delikado kasi yan pagka yan bumitaw tapos nasa biyahe kayo, ay nako, sira talaga yan. Ayan. So dapat pag-aralan nyo mabuti yan. Aralin nyo mabuti. Panoorin nyo na panoorin sa mga nauna pang gumawa nito. Ito kasi napanood ko lang din to. So ina-apply ko lang din yung aking kahit paano ay natutunan. Pero guys, kung hindi kayo expert sa ganito, I suggest na ipa-labor nyo na lang. Huwag nyong asahan itong ginawa kong video. Ito, sharing ko lang to ng aking natutunan. Ipa-labor nyo na lang, tapos panoorin nyo kung paano gagawin ng mekaniko talaga. Tapos kapag alam nyo na talaga siya, edi gawin nyo na sa sarili ninyo. Ayan.
Ito guys, dahil yun nga, iba itsura ng pulley nito. Nung drive phase pala. Kinimitan namin to ng tornilyo. Ayan o. Ikinalso namin dyan. Kanina ang kalso niyan pataas. Ngayon naman pababa yung kalso niyan. Yan lang pala ang sagot dyan para mabuksan yan. Ito mga ka-adventure, tignan nyo tong belt ni Pinsan Ronelo. Swerte lang to si Pinsan, di pa siya napatiran sa loob ng 5 years eh. Oh, swerte talaga eh. Sabagay, bihira din naman niya tong gamitin. Eh, ngayon alam na niya na kailangan niya tong i-maintain. Ayan oh, biyak-biyak. Okay guys, ngayon testing time naman tayo. Ayan. Kita nyo. Kitang-kita naman, mas lumakas yung hatak ng makina niya. Doon sa gulong. Ayan. Mas malakas. Ayan. Tingin ko wala ng dragging yan. So, ipapatesting na lang natin sa kanya at alamin natin kung ano ang resulta ng ating mga ginawa dito. Yan lang. So, ayun guys, na-testing na. Hindi ko na lang naipakita sa video, no? Pero nawala na yung dragging niya. Ini-under na siya sa kalsada. Wala na, okay na siya. So, hindi nga doon sa clutch bell ang problema. Pero sa susunod, lilinisin din natin yun para mas okay yung performance nito. Yo! So, kung nagustuhan ang video nito, mag-like ka na at mag-subscribe. Muli, ito si Ron Reyes at ito ang Ron TV. Maraming salamat. Peace out, man!